Magandang umaga po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa ating morning devotional. Ang talata po na pagbabatayan ng ating pag-aaral sa umagang ito ay manggagaling sa Aklat ng Roma, chapter 1, verse 16 and 17 na ito po ang sinasabi mula sa NIV version. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentiles. For in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Ama, pagpapala po sa pangalan mo, gabay po at patnubay ang maranasan po namin. In Jesus' name, Amen and Amen. So, maikli lamang pong background. Si Pablo po ang sumulat ng sulat na ito na habang siya ay nasa Corinto, pinadala niya ang sulat sa mga mananampalataya ng Roma, yung mga Kristiyano doon. And most of the believers dun sa Roma ay Hudyo. May mga kasama din sila, mga hintil. Anong layunin? Bakit sumulat siya? Nais niya na matulungan din ang mananampalataya doon sa pagsisilbi sa Diyos. And gusto rin niya na mag-impart ng kanyang mga spiritual gifts sa mga mananampalataya doon. At nakarating din sa kanyang pandinig, nabalitaan niya na ang pananampalataya ng mga kapatiran sa Roma ay bantog na bantog sa buong mundo. So sa umagang ito, meron po akong tanong. Bakit ba hindi ikinahihiya ni Pablo ang mabuting balita? Yun ang sabi niya unashamed. I am not ashamed of the gospel. So, ang titulo po ngayong umaga ay unashamed. Maikli lamang po yung titulo. So, meron po akong 3 puntos na gusto kong dalhin ngayong umaga tungkol dun sa bakit hindi ikinahihiya ni Pablo ang mabuting balita. Okay? Past stage of salvation. Ang sabi po, kaya niya hindi ikinahihiya dahil ito ay personal na naranasan ni Pablo. Personal kong naranasan at personal nating naranasan that we as believers, we receive complete forgiveness of sins nung narinig natin ang mabuting balita. After that forgiveness of sins, then that's the time na binuksan natin ang pintuan ng ating puso and receive eternal life. Ano pa yung past stage of salvation? From spiritual death, inilipat tayo sa eternal life. When we receive Jesus as Lord and Savior. And ano pang blessing sa past stage of salvation? We have been delivered from the power of sin to the power of God. Hindi na po tayo alipin ng demonyo, kundi alipin na po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa? Also, from Satan's dominion to God's dominion. Makikita niyo po yun doon sa Acts 26 verse 18. Nasa atin pong screen. And it brings us also to a new relationship with God. Ito yung past. Akala ko noon lahat ng tao anak ng Diyos. Kaya pala magiging anak ng Diyos kapag si Kristo ay tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi ng John 1:12, sa lahat ng tumanggap, ito ay pinagkakalooban ng pagiging anak ng Diyos. So, binigyan tayo ng new personal relationship with God. Yung dating naputol na relasyon dahil sa pagsuway ng tao, yung unang tao, na ibalik po yun through Jesus Christ alone. Kaya sabi niya, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. If you want to go to the Father, then Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is the life. Amen? Ang lahat ng ito ay naranasan ni Apostol Pablo nung siya ay naglakbay patungong daan ng Damasco. Taglay niya ang mga otorisasyon upang tugisin niya ang mga nag-aaral ng salita ng Diyos, ang mga tagasunod ni Kristo upang ito ay ipabilanggo at ipapatay. Sa daan ng Damasco, personal na naengkwentro ng Panginoon ang kanyang tagapagligtas and instantly
nagkaroon ng matinding pagbabago. After niyang mabulag ng 3 araw, pinapunta siya sa isang bahay ni Ananias, pinatungan siya ng kamay at nung siya'y muling nakadilat, siya ay sumama na sa mga tagasunod ni Kristo dahil ibang tao na siya. So, ang naging dahilan, yung power ng mabuting balita o ng Panginoong Hesukristo. Yan po yung ating past stage of salvation. Ano naman yung ating present stage of salvation? Present stage of salvation is pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, di ba? Past na yon. Ngayon, ang kayang gawin ng Panginoon sa present time natin, ingatan na niya tayo upang hindi tayo magpatuloy sa paggawa ng kasalanan sa paanong paraan. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo na tumira na sa ating puso ang makapangyarihang Espiritu Santo ng Diyos na tutulong sa atin upang tayo ay hindi makabalik sa kasalanan at hindi magpatuloy sa pagkakasala. Nothing is impossible with the power of the Holy Spirit residing in our hearts. So yun po ang rason bakit ibinigay sa atin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sabi po ng Galatians 4:6, meron na tayong malalapitan na Ama. Kaya dahil may Ama tayo na makapangyarihan, hindi imposible na tayo ay hindi magpatuloy sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. And sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, He will empower us so we can do the will of the Father. Kasi yun po ang susunod na responsibilidad natin. After na tayo ay binigyan niya ng karapatang maging anak niya, dapat lamang nakikita na sa buhay natin yung pagsunod at pagtalima sa kanyang banal na kalooban through the power of His Word. And we also must submit to the leading of the Holy Spirit. Dahil siya ay nakatira dito, bigyan natin siya ng pagkakataon na pagharian niya tayo. Siya yung hari ng ating buhay, hindi na po tayo. Kundi kung ano na yung gusto niya sa buhay natin na ipagawa sa atin, ang role natin is to submit. Kasi lahat ng ipapagawa ng banal na Espiritu sa ikabubuti, ikatatag, at ikalalapit ng relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Okay? And also, sa present stage of salvation, ipinagkatiwala sa atin ng ating Ama yung Ministry of Reconciliation. Ano yung Ministry of Reconciliation? Yung pong ang mga taong wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon, tayo po ang extended arm ng Panginoon na maranasan din nila sa pamamagitan ng ating paghahayag ng mabuting balita na katulad ni Pablo, hindi tayo mahihiya na ikwento ang mabuting balita upang magawa ng Diyos na i-restore yung relationship na sinira ng kaaway sa halamanan ng Eden. So, dun po sa Ministry of Reconciliation, paggamit po tayo sa ating Panginoon at hindi tayo mabibigo kung paano kinatagpo tayo ng Diyos, kakatagpuin din nila ang mga taong hinahatiran natin ng mabuting balita sa present time natin ngayon. And I believe, samantalahin po natin ng ECQ, lahat po ng tao ngayon hindi busy, lahat sila ay nasa bahay, work from home, or yung iba walang trabaho talaga. At marami na po ngayon ang naghahanap sa Diyos dahil ang nangyayaring sitwasyon natin hindi na kayang ayusin ng tao, tanging ang Diyos ang makakatulong sa atin. So, ano po yung kaya pang gawin ng ating Panginoon sa ating future stage of salvation? Ito po ay our deliverance from God's wrath. Deliverance from God's wrath. Anong sinasabi dito? Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him?
Matatagpuan po yan sa Romans 5 and 9. At subaybayan niyo po, meron pang sinasabi ang 1 Corinthians 15:49. Ano pa? Kaya tayong i-deliver from God's wrath. Wala na po tayo sa ilalim ng sumpa at puot ng Diyos. Ano pa? We will receive resurrected and transformed bodies. Pagdating po sa future, pagdating natin doon, meron tayong resurrected and transformed bodies fitted na tumira sa kalangitan, katulad ng body ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa? We will receive rewards as faithful follower of Jesus. Yun po yung sinasabi sa Revelation 2 verse 7. Anong sinasabi ng Revelation 2 verse 7? Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. At meron pa pong sinasabi ang Revelation 22 verse 12, Behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done. And through the gospel, we have been declared righteous because of Jesus revealed to us righteousness from God. So ito po yung mga biyaya nung bunga ng pagliligtas sa atin ng Panginoong Hesukristo. Binigyan niya po tayo ng robe of righteousness. We don't deserve it, but because of our Lord and Savior Jesus Christ, binigyan niya po tayo ng robe of righteousness. And in my conclusion, kaya nga po si Paul, matapang niyang naipapangaral ang mabuting balita. Kahit saan siya pumunta, wala siyang ibang bukang bibig, kundi ang mabuting balita dahil it has power to change lives. Katulad niya, binago ang buhay. Mula doon sa engkwentro niya sa daan ng Damascus, nagkaroon siya ng pagbabago instantly, and even hanggang sa binawian siya ng buhay, hindi na siya bumalik sa dati niyang buhay. Ano pa? It has the power to bring us to heaven, and it has the power to give us blessed hope. Yun pong namatay si Kristo, and after 3 days na buhay, yun po ay ehemplo na ang bawat sumusunod sa Kanya mamamatay, ngunit muling mabubuhay upang hindi na muling mamatay at makasama ang Ama magpakailanman. So, we have a blessed hope. Ngayon po ang mga tao mukhang hopeless na. But we as children of God, we have a blessed hope. And we have a very loving, faithful Father in heaven. So mga kapatid, patuloy po natin na ipahayag ang mabuting balita galing sa kanyang mga salita. Tulad ni Pablo, I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God for salvation of man, first to Jew and Gentile. So, din po ang ating nasain sa mga panahong ito. At kung ikaw po yung isa sa nakapakinig ng mensaheng ito ng kaligtasan, pwede po tayong anyayahan ko po kayo sa isang maikling panalangin na ginawa ko rin po ito maraming taon na sa aking buhay. Hindi po ako napahamak, kundi 10 ng aking sambahayan, naranasan po namin ang pagliligtas na sinasabi ng salita ng Diyos. Pagliligtas hindi lamang po dito sa lupa, kundi pagliligtas hanggang sa kapahamakan o apoy ng impyerno. Sa nais po na sumunod sa maikling panalangin ito, tayo po ay yumuko at tayo ay manalangin. Sige, sa nais po na magbukas ng kanyang pintuan ng puso, sundan niyo po ang panalangin ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, isinusuko ko po sa iyo ang buong buhay ko sa umagang ito. Aking Ama, hinihingi ko po ng tawad ang lahat ng aking nagawang kasalanan. At sa umagang ito, pinagsisisihan ko po at inihihingi ko ito ng tawad. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking karunihan.
Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso. Manahan ka bilang Diyos at bilang tagapagligtas ng aking buhay. Pagpalain niyo po ako at turuan na sumunod sa iyong banal na kalooban, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. So manalangin po tayong sandali para sa ating bansa. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po na itinataas namin sa iyo ang buong liderato ng aming presidente, Panginoon, na patuloy po na palibutan niyo sila ng inyong karunungan na sa bawat desisyon na ibababa po nila, hindi iilan ang makapakinabang kundi sa ikabubuti at kakapakinabang ng karamihan, Panginoon. Lord, we just pray your divine protection to our President, O God, especially yung kalusugan niya, Panginoon. I-extend mo po yung kanyang kalusugan na matapos niya yung kanyang termino, Panginoon. And also we just pray sa DSWD, Panginoon, sa pagdidistribute ng amelioration, Panginoon, mapunta yun sa tamang dapat mapuntahan at maiwasan na ito ay mapunta sa korupsyon, Panginoon. Lord, dalangin din namin, Ama, sa umagang ito, yun pong mga frontliners namin, patuloy po ninyo silang kahabagan, kalingain at proteksyonan laban sa mga virus na ito na sa pangkasalukuyan ay hindi pa nagkakaroon ng vaccine na katapat niya, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang buong maghapon ng bawat nakinig at nakiisa sa pag-aaralan ngayon ng inyong mga salita. At pagpapalain din po namin ang iyong banal na pangalan na ipinagkatiwala mo sa amin. Purihin po ang dakila mong pangalan sa buhay namin. To you alone belongs all the glory, Father. In Jesus' name alone we pray. Amen and amen. So magandang umaga po at pagpalain tayo ng Diyos. Be a channel of blessing to everyone.